tayo magpapanalangin. Ama namin banal sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo. Sumayo, Diyos, ang kapurihan at salamat sa gabing ito, Panginoon. May taas sa iyo, Panginoon, ang nararapat pagsamba, Lord Jesus, at ang luwalhati, Panginoon. Kung wala ko, Diyos, ay wala kaming magagawa, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa buhay at kalakasan, ipinagkaloob mo sa amin. Kung maghapon, Panginoon, tunay na hindi ka nagkukulang sa bawat isa, Panginoon, sa mga biyaya mo na ipinaprovide sa amin, Lord Jesus. Magiging sa kalakasan at inspirasyon na ibinigay mo sa amin upang magiging kabahagi ng gabi ng pananalangin, Lord Jesus. Lord, sa aming paglapit ay kinikilala namin aming pagkukulang, Lord Jesus, na nagawa sa iyong harapan. Walang lingid sa iyo, Panginoon, at batid mo, Panginoon, ang lahat ng bagay. You are the omniscient God, Lord Jesus, and you know everything, Lord God, in our lives. We ask, Lord, for forgiveness and pardon, Lord God, ng aming mga pagkukulang, Lord Jesus. Pakalinisod po, Diyos, sa aming puso at ang aming isipan upang maging karapat-dapat kami sa paglapit sa iyo sa gabing ito, Panginoon. Lord, alalahanin po, Panginoon, mga gagamitin mo sa likod ng pulpito. Simula ko, Diyos, sa aming tagapanguna hanggang sa aming tagapangaral sa gabing ito, Panginoon. Na ang kaluwalhatian mo ang siyang makita at magtamo ang bawat isa ng pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya ano po, Diyos, may taas namin muli ang iyong pangalan sa gabing ito, Lord Jesus, at maging dalangin din namin na ikaw po, Diyos, ang duminig ng aming panalangin, Lord God. Amen. Believing that you are the answer, that Christ is the answer to all our prayers, Lord God, this evening. Bless each and every one, Lord God. Bless our brothers and sisters, Lord God, na pumunta pa lamang sa bahay-sambahan. Maging ang mga kapatid din namin, Panginoon, na gumaganap din po ng ganitong uri ng gawain. Ikaw din po, Panginoon, na siyang mag-abot, Panginoon, sapagkat hindi kailanman naging maikli ang iyong kamay, Lord God. Panginoon, panatilihin po kami malakas sa gabing ito at itawin po, Panginoon, ang anumang uri ng gawa ng kaaway, Lord God. Pagpalain po, Diyos, ang bawat isa. At ito po, Diyos, ang aming samot na langin. Pagtitiwala namin sa tanging pangalan na aming Panginoon Jesus Kristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. God bless you, Brother Jenner. At samantala po makaw pong bawasa. Amen. At isang magandang gabi po sa inyo lahat sa pangalan natin Panginoon Kristo. Amen. Magandang gabi po. Amen. Salamat sa ating Panginoon dahil muli tayo din ako dito sa bahay-sambahan nito, mga kapatid. Amen. Dahil alam natin na meron tayong kailangan sa ating Panginoon. Amen. At alam natin na ang Diyos ang siyang patuloy na dumidinig ng ating panalangin, mga kapatid. Amen. At bago tayo dumako sa pagbibigay testimony o pag-aaliman ng awitin, nais po munang mawit tayo ng isang awitin sa song number 102 na ating 105 ng ating mga songbook, O That Man from Galilee. Amen.
is done so very much for me. Amen. Salamat sa ating Panginoon sa awitin na yan. At tayo po'y darako na sa magbibigay testimony or pag-alima ng awitin. Nice kung tumawag, kung meron man sa inyong nice mag-testimony. Kung meron man. Amen. At kung wala man ay nice kong pasalamatan ng ating Panginoon sa kabutihan niya na patuloy na binibigyan niya sa akin, mga kapatid. Salamat ako sa Panginoon sa patuloy na pagpo-provide ng mga pangailangan. Maging sa naging successful ng spot audit namin, mga kapatid. So, hindi ko rin na-expect yung ginawa ko, mga kapatid. Actually, parang ako yung pinakamaswerte sa amin. Kasi sa dami ng gamit ko din, mga kapatid. So, parang binilang lang sa akin, isa lang. So, tapos yung isa na yun, kakaunti lang din yung bilang. So, yun lang yung in-inventory sa akin. So, kaya sabi sa akin ng mga court ko na ako din yung maswerte kasi bilang talaga yung binilang sa akin. Kaya sa Diyos ko, pinabalik ang lahat ng paborito. Salamat. At sa nakakuha namin score naman na mataas, mga kapatid. So, sa Diyos ko, pinabalik ang lahat ng bagay na yan. Hinging sa patuloy na palakasan at pagpo-provide ng mga pangailangan sa pagtugon niya, palagi makapag sa panalangin. Kaya sa Diyos ang lahat ng papurihan. At kung malaman, tayo po'y darako na sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. I hope na ang bawat sa ay handa, mga kapatid, sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Amen. Ang yananya ko po kung muling bawat sa tayo tumayo. Ako, tawagin natin mga rin. Waiting mo natin ito sabi. Sweep over my soul. Sweet
Flow through me. Need some more, church. Flow through me, Holy Spirit. Oh, flow through me. Holy Spirit. Oh, flow through me. Flow through me. Kailangan namin, Panginoon, sa gabing ito. Holy Spirit, flow through me. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. And as I lift my hands to worship, and as I lift my hands to worship, hallelujah. Lanisan mo ang puso ito. Puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, nasa iyo ang aming kalakasan, Panginoon. Away na ito kasi namin sa ating Diyos sa gabi ito. Amen. Yes, kalakasan ko. Kaya kami sa loob sa namin, Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang puso ito. Father, last time, church, lanisan mo ang pusong ito. Away din natin ito bilang panalangin sa ating Panginoon. Sa gabi ito, mga kapatid. Amen. Langisanan natin, Diyos, ang mga puso ng bawat isa sa atin sa gabi ito. Sapagkat hindi tayo makapagpapatuloy, kapatid, sa gabi ito kung hindi natin nananalangin sa Diyos ang ating mga kalooban. Hallelujah. O Diyos, nasa iyo ang aming kalakasan. Yes, Lord. Ang kalakasan ko. Amen. Langisan mo ang puso ito. Amen. Hallelujah. Ang puso ito. Amen, Lord. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Sumayo ang katas-tasang pagpuri at pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. O God, pinapasalamatan ka namin ng higit sa lahat, O Diyos, sapagkat kinatagpo mo ang isang tulad namin na makasalanan, O Diyos, na hindi kailanman umabot sa iyong pamantayan, Panginoon. Mga tao na may angking kakulitan, mga tao na may angking katigasan ng ulo, Panginoon, dapat inabot mo ng iyong dakilang biyaya, O Diyos, upang ilapit mo sa iyong bisig, Panginoon, at kami ay makalakad ng naayon sa iyong kalooban. Purihin ka, O Diyos, at sambahin ka sa gabing ito, Panginoon. Pinapasalamatan ka rin namin, Panginoon, na binigyan mo ng pribilehiyo bawat isa sa amin na makapunta sa dakong ito kung saan itutulog namin ang aming mga pangangailangan. Knowing, Father, na ikaw ang katugunan ng lahat ng mga ito, Panginoon. Pagpalain mo, Diyos, ang mga kapatid ko na nabarito dahil sa iyong pangalan. Pagpalain mo mga kapatid namin na wala dito, O Diyos, sa anumang kadahilanan. Sa iyong kamay po namin sila ay pinagkakatiwala, O Diyos. Maging mga kapatid namin na nagkakatipon saan man sila dako naroon, ikaw din po ang mag-bless sa kanila, O Diyos. At ang mga ministro, mga pastors na nakatayo sa kanilang unahan, Panginoon, itago mo po sa iyong likuran, O Diyos. Nawa ang kaluwalhatian mo makita, hindi ang gawa ng tao, Panginoon. O God, pagpalain mo mga salita mo na ipag-uusapan at anumang gawa ng kaaway, O Diyos, itaboy mo sa labas ng bahay-sambahan, Panginoon. Ito po, God, ang aming pagtitiwala sa iyo, ang aming taus-pusong pasasalamat. Binabalik po namin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Bago po tayo po ay
Magbabasa tayo ng salita ng ating Diyos. Sa Lucas chapter 10. Luke chapter 10. Verse 38 hanggang 42. Kung di po nasumpungan ay babasahin natin ang salita ng Diyos na ating binuklad sa ganito. Sa Lucas chapter 10, 38 hanggang 42, ganito ang pagkakasabi ng ating Panginoon. Now, it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful. And Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her. Yan po ang salita ng Diyos na ating pag-uusapan. Nakaupo tayo pansamantala, mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa gabi nito na dinako niya tayong muli sa bahay-sambahan upang sambay natin ang ating Diyos. Ngayon, salamat ako sa Diyos. Siyempre, sa daang karagdagan ng aking buhay na iningatan ako ng Panginoon. Salamat may mga pagsubok, mga kakapusan, pero ang Diyos ang patuloy na gumagabay. Salamat at maging sa mga pag-iingat na sa akin, hindi lamang sa trabaho, kundi sa araw-araw at pagpo-provide niya ng aking mga pangangailangan. Okay? So, narito muli ako mga kapatid sa inyong harapan, tayo para pangaral ang salita ng Diyos. At alam ko na handa po tayo na makinig sa mga. No? At ito po ay naipangaral ko na sa dako ng Quezon. Ngunit nais kong pangaral dito sa dakong ito sapagkat alam ko na ang Diyos ang kakatagpo ng ating pangangailangan. Amen. Ayan po ba? Amen. So, yan. Ang salita ng Diyos, alam niyo mga kapatid, hindi naman ito, walang bago sa salita ng Diyos. Amen. Pero hindi rin naman ito naluluma. Sabi ni David, lagi itong bago. Nangyari David. Pero what I'm trying to say is that hindi kapag nasa iyo ang kapahayagan at ang Espiritu ng Diyos, hindi ka magsasawa sa salita ng Panginoon. Hindi ka magsasawa sa salita ng Diyos. Kahit na ito'y nababasa mo na at paulit-ulit na itong nabubuklat mo, ang salita ng Diyos ay mananatiling salita ng Diyos. Hindi ito magbabago. Siya noon, ngayon at magpakailanman. Kahit na, pansinin natin, kahit na yung mga nakatapos ng pag-aaral sa school, mga graduate ng divinity, ang bagsak din naman nila salita ng Diyos. Ang pinagkaiba lang natin na mga simpleng tao ay tayo ay sumusunod sa kung ano ang sabihin ng Espiritu Santo ng Diyos. Sa kanila na mga nagsipagtapos ng Bible School, no, andun nalak na sila doon ng aral ng mga doktrina, mga nagmula sa kanilang simbahan. Yun na yung aral na nakikisan nila. So kaya, biyaya na naman Panginoon na makalabas sila sa dakong yun. Kagaya natin, biyaya ng Diyos na naparito tayo. Hindi dahil malalakas tayo, hindi dahil magagaling tayo, no? Pagdating nga po sa paglilingkod sa Panginoon, walang magaling. Tama? Walang magaling. Walang nakalalamang po. Kundi lahat po tayo sa paningin ng Diyos, bantay-bantay.
Yan ang programa ng Panginoon. Kaya sabi ni Branham, are you a part of the system? Are you a part of the body? Or are you a part of the system? Saan kang kabahagi? Kabahagi ka ba ng katawan ng Diyos? O kabahagi ka lang ng sistema? Kasi kung kabahagi tayo ng katawan ni Kristo, no, may gampanin ng katawan ni Kristo. Hindi lamang po, sabi mo nga, hindi lamang para mangaral sa panig namin mga kalalakihan. At hindi lamang para maupo, kundi may mga ginagampanan tayo sa salita ng ating Diyos. Okay? Mahirap man, pero yun ang katotohanan dahil doon tayo napapapusok doon sa sinasabi ng Panginoon na ano saan ka ba kabahagi? Kung sa system, kung ano na yung sistema ng church, din lang. Magsimba ka lang, and after all, no? Uwi na. Pagkatapos uwi na. Wala man lang nagaganap na konting sharing, konting kumustahan man lang. Kasi bakit hindi nila naintindihan kung saan sila napapabilang. Pero I believe na tayo sa gabing ito, alam natin kung saan tayo napapabilang. Amen. Okay? Alam natin na tayo ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Isang katawan tayo. Sabi ni Baba na binautisman tayo sa isang katawan, isang espiritu, at isang pangalan. Yun ay pangalan ng ating Panginoon. Now, hindi ko nais pagtagal sa ganito ito. Dahil bibigyan natin ng daan yung salita ng ating Diyos. Nais kong pamagatan itong salita ng Panginoon na choosing the good part. Yan. Choosing the good part. Pagpili doon sa mabuting bagay. O part, mabuting panig. O ano pa man yan. No? Choosing that good part. At tayo bilang mga Kristiyano, dumadating tayo sa punto na namimili tayo. Kahit na hindi tayo mga Kristiyano pa nung mga nagdaang panahon, dumadating pa rin sa punto na may pinipili pa rin tayo. No? Sabi ng Biblia, kung di ako nagkakamali, dyan sa Deuteronomy 22:9, ang pagpili, dalawa lang lagi na bagay. Two things, dalawang bagay lang lagi yan. No? Kapag pinili daw natin na paglingkuran at pakinig at sumunod sa salita ng Diyos, pagpapala ang ating makakamit. Pero kapag pinili naman natin na tanggihan ang lahat ng narinig natin at hindi natin gawin ang lahat ng narinig natin na salita ng Diyos, ito'y sumpa sa atin. Kaya nung tayo mga hindi pa mananampalataya, dumadating pa rin tayo sa punto ng pamimili. Kahit sa mga damit na isinusuot natin, meron tayong pinipili. Tama? Hindi tayo nagsusuot ng damit na yung kung ano lang yung damit na makuha natin is yun na. Kundi somehow namimili tayo ng damit kung ano yung nararapat na suotin. Tama? Nung tayo mga nasa sanlibutan pa, hindi natin nakikilala ang salita ng Diyos. Kahit man nagsusuot tayo ng walang kabanalan, namimili pa rin tayo. Hindi basta nakapagsuot tayo ng short, yun na. Kundi namimili pa rin tayo ng ating susuotin. Naintindihan niyo po ako? So dumadating tayo sa punto ng pamimili. Maging sa gupit na ating pinapagupit, tayo din ang namimili. Tama? Kung gusto natin bald hair, kung gusto natin is semi-calvo, kung ano man yan, ikaw pa din ang pumipili niyan. No? Kasi bakit dumadating ang buhay ng tao, dumadating doon sa pamimili. Maging sa school, pag kumukuha tayo ng course, pinipili pa din natin. Bagamat may mga suggestion yung mga magulang natin, yung mga kakilala natin, mga kaibigan, kamag-anak o mga kapatiran sa pananampalataya, pero at the end of the day, ikaw pa din ang masusunod doon. Tama? Ikaw pa din ang masusunod doon sa pinili mo. Na pagdating sa panig ng pananampalataya, ganun din po, mayroon tayong pamimili. Amen. Namimili tayo. At yung pamimili na gagawin natin, it's either napapabuti ka o mapapasama ka. Tama po? Kung mamimili ka, natural na pipiliin natin yung sa ikabubuti natin. Pero may mga times na pagkadating sa buhay ng Kristiyano,
the best of his knowledge or her knowledge, minsan akala niya o akala natin, napipili natin mabuti na. Maraming beses na alam ko na nabibiktima na rin kayo niyan. Ako nabibiktima na rin ako niyan. The best of my knowledge, alam ko, napili ko mabuti na. Pero pagdating sa dulo, nakita ko, sabi nga ng kasabihan ng mundo, nasa uli ang pagsisisi. Dahil bakit? Nakita ko na hindi maganda yung napili ko. Now, paano ba natin malalaman na yung napili natin ay tama sa atin? Walang iba yan, mga kapatid, kundi pumunta tayo doon sa salita ng Diyos. Ito lang naman po ang magsasabi sa atin ng tama at mali. Tama? Ito lang naman po ang magsasabi sa atin ng tama at mali. Wala nang iba. Maaring sa kaibigan natin, kamag-anak o mga kakilala, maaring ang tama sa kanila, mali sa'yo. Maaring ang mali sa'yo, tama sa kanila. So magkakaroon ka ng kalituhan. Magkakaroon ka dyan ng confusion. God is not the author of confusion. Kundi ang nagbibigay ng kalituhan sa atin, ng kaguluhan, it is the devil. Now, how can you know na tama ka? Ito po ang magsasabi sa atin ng tama. Noong magpasimula tayong lumakad bilang mga Kristiyano sa pananampalatayang ito, kapatid, nagpasimula itong mangialam sa buhay mo. Tama? Kaya siya'y Diyos na Diyos ng pakilamero. Did you get it? Kasi bakit? Sa ayaw mo at sa gusto, pag lumapit tayo kay Kristo, papakilaman niya ang buhay natin. Para kang isang tilapia na tinatanggalan ng kaliskis. Kasi bakit? Lahat, yung kaliskis, nandun kasi ang lansa eh. Tama? Kaya ang lista tinatanggalan niya ng hasang ng kaliskis kasi para matanggalan. Somehow may bisan yung lansa. O kaya tayo kinakaliskisan kasi tatanggalin ng Diyos ang lahat ng karamihan sa iyo. Simula nung piliin mo ang Panginoon, nung lumalakad tayo sa kalikuan, nung lumalakad tayo sa panig ng mundo, hindi mo ito naiisip. Na yung akala natin na dati tama ang nagiinom ng alak, siyempre walang kaibigan na magsasabi sa iyong mali yun. Walang kaibigan mo na magsasabi sa iyong mali ang magsuot ka ng shirt, babae. Walang kaibigan mo na magsasabi sa iyong hindi tama ang magpahaba ng buhok sa mga panig ng kalalakihan. Tama po ba? So, sino ang magsasabi sa atin nun? It is God. Amen. Sabi ni Abraham, hindi siya bababa dito sa lupa para makipag-usap siya sa iyo. Kundi ang gagawin ng Diyos, kakausapin kanya sa pamamagitan ng kanyang salita. Katatagpuin tayo ng Diyos dito. Na nung naging Kristiyano tayo, ito ang nagtuturo sa atin. Unti-unti sinasabi nito kung anong tama, kung anong mali. Pero bakit may mga Kristiyano na kahit ito na ang nagsasabi ng tama at mali, minsan hindi pa rin nila masunod? Kaya dumadating sa punto ng buhay natin na namimili po tayo, kapatid. Sabi ni Pastor Florenio, ang iyong ikabubuti sa iyo nagmumula, ang iyong ikasasama sa iyo na rin ang gagaling. Eh, yung mga linya na naririnig ko dito kay Pastor, ang ikabubuti mo sa iyo nagmumula, ang ikasasama mo sa iyo na rin ang gagaling. So bakit? Pumipili ka kasi ng bagay. Now dito sa pinag-uusapan natin, choosing that good part. Sa kabila ng pagpili mo, kapatid, kinakailangan piliin mo yung mabuting bagay. At naniniwala ko na kaya ka nandito sa gabing ito, nagkaroon ka ng pamimili. Pinili mo ang mabuting bagay at ito yung mabuting dako na pinili mo. See? Pinili mo ito para sa iyo. Hindi para dyan sa katabi mo. Kundi para sa iyo, sa personal mong relasyon sa Diyos, pinili mo itong dako na ito. Hindi ikaw sinabihan ng nanay mo, ng kapatid mo, o ng tatay mo na pumunta ka sa church para maglingkod ka sa Diyos, kundi ikaw mismo ang namili niyan para sa iyo. Namili ka niyan na magpunta ka dito, ihakbang mo ang mga paa mo papunta sa bahay-sambahan
at paglingkuran mo ang Diyos hindi lamang araw ng Wednesday, hindi lamang araw ng Linggo, kundi mga kapatid, every time, sabi ng prophet, kailangan paglingkuran mo ang Diyos. See? So, choosing that good part. Now, pagpili. Dito sa binasa natin, okay, sikapin ko na. Tapusin ito kagad. Ini-istorya dito ng Panginoon ang mga bagay nito. Sabi dito sa verse 38, Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Now si Jesus Christ, inimbitahan doon sa isang bahay, doon sa bahay ng kanyang kaibigan. Magkakapatid ito, si Martha, si Mary, at si Lazarus. Na that time, okay, ito yung time na in-invite si Jesus galing sa mahabang paglalakbay, inimbitahan siya doon sa bahay nila. Na anong ginawa ni Mary? O ni Martha, I mean. She had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. Nagpunta ang ating Panginoon sa bahay na ito dahil inimbitahan siya ni Martha, pero hindi dahil sa kung anong mga paraan o kung anong mga dahilan, kundi isa lang ang dahilan ng Panginoon. Yun ay ang mangaral sa loob ng tahanan. Naintindihan po ba natin? Amen. Kasi bakit? Nandoon si Mary, makikinig ng salita ng Panginoon. Amen. Yes, nandun na tayo. Inimbitahan siya, ipaghahanda siya ng makakain. At ang naghahanda noon, si Martha, ipinagluluto siya ng pagkain. Pero ang layunin ni Kristo kung bakit siya nagpunta doon is to have a sharing. Nakakaintindihan po ba tayo? Na kung magpupunta ka sa isang tahanan, kapatid, lalo na kung mananampalataya, sikapin sana natin na magkaroon man lang sana ng sharing. At yun ang mabuting bagay. Hindi ang pagkain na inihahain sa atin. Dahil yan, pangalawang bagay lang yan. Maaari ka pang mabuhay kahit ma-skip mo ang isang meal, pero ang salita ng Diyos, kapag yan na-skip mo o nakaligtaan mo, nalaktawan mo, kapatid, mahihirapan ka. Sabi ko nga lagi, kapag sa preaching, limit lang yung makukuha mo eh. Pero kapag sa sharing, di ba? Meron kang karapatang magtanong dun sa nasa-share. Kung merong medyo malabo ka na narinig, karapatan mo na, teka lang, sandali, ano nga ba ulit sinabi mo? Pero pagdating sa preaching, di ba? Hindi mo siya pwedeng itanong, maliban na matapos yung preach niya. Pero hanggat nagpipreach siya yung nagsasalita dyan, makikinig ka lang. Okay? So, ganun ang ginawa dito ng Panginoon natin. Tingnan natin ha. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard His word. So meaning to say, si Kristo nangangaral that day. Nag-share si Kristo ng Ebanghelyo nung araw na yon. At nandun si Mary, nakaupo doon at nakikinig ng mga pangangaral o ng mga pag-share ng Panginoon. But Martha was cumbered about much serving and came to Him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me serve alone? Kumbaga, Panginoon, hindi mo ba, wala ka bang anumang bagay sa iyo dyan na pinabayaan ako ng aking kapatid na paglingkuran ka na mag-isa o maghanda man lang ng gamit? Nababagabag si Martha. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. But one thing is needful. Kailangan. And Mary had chosen that good part.
See that? Yun lang naman ang kailangan. Yung pinili mo yung mabuting bagay. Amen. Okay. Now, hindi sinabi ng Panginoon na masama yung ginawa ni Martha. Wala tayong mababasa dyan kahit talugugin natin ang salita ng Panginoon na sinaway niya si Martha kasi masama yung ginagawa mo, Martha. Hindi masama yon. Kasi ang ginagawa ni Martha, nagsaserve siya ng pagkain para doon sa kanyang bisita. At mababasa natin sa isang bahagi ng kasulatan na hindi lamang si Kristo ang bisita, kundi kasama niya yung mga alagad niya. Na kung gaano kadami, kung 12 yung alagad na pumunta, so 12 ang kailangan mong asikasuhin. Kaya hindi masama yung ginawa ni Martha na naglingkod siya at nagluto ng makakain ng kanyang mga bisita. Pero ang usapan dito, sabi ng Panginoon, mas pinili ni Mary ang mabuting bagay. Hindi mo kailangan mataranta sa buhay mo kung ano ang nangyayari at kaganapan sa iyong buhay. Hindi mo kailangan mapagabag. Hindi mo kailangan magkaroon ng alinlangan. Why? Ang sabi ng Panginoon, unahin mo ako, ikaragdag ko ang pangangailangan mo. And that word, yan ang bagay na sinasabi ng Panginoon, you chose the right and the good part. Walang usapan doon na masama ang ginawa mo, Martha. Nangumusong ka na, hindi po gano'n. Patawarin ako ng Panginoon. Pero kahit balik-baliktarin mo ang pangungusap dito, kapatid, maganda na sana at mabuti na sana ang ginawa ni Martha. Pero ang para utusan mo at turuan mo ang Panginoon, kapatid, may bagay na mali. Naiintindihan po ba natin? Minsan may mga Kristiyano mas marunong pa sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ni Martha sa Panginoon, Martha was cumbered about much serving and came to Him and said, pwede mo pumunta siya sa Panginoon. Nababagabag na si Martha sa pag-aasikaso ng mga ligpitin o ng mga niluluto, ng mga hinihiwa doon sa kusina. At natatanaw-tanaw ni Martha na yung kapatid niya nandun lang nakaupo doon. Kumbaga naman parang walang ginagawa. Ha? At nandun lumapit si Martha doon kay Kristo at sinabihan ng Panginoon and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me alone, to serve alone? Wala ka bang pakialam, Panginoon, na hinayaan ako ng aking kapatid na maglingkod lang na mag-isa? Bid her therefore that she help me. Anong sabi ng Panginoon? Masama ba yan? Martha, masama, ang pangit yung ginagawa mo, ayoko ng ganyan, no? Hindi po sumagot ang Panginoon ng ganon. Ang sabi ng Panginoon, Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. At marami ang mga Kristiyano na masyadong nababagabag sa maraming bagay. Maraming mga Kristiyano na masyadong nahihirapan. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo, kapatid. Hindi ang Diyos ang nagpahirap sa iyo. Hindi ka inutusan ng Panginoon na gawin mo yan. Hindi tayo inutusan ng Panginoon na tumayo sa panig na yan. Ikaw ang may gusto niyan. Pero nung dumating yung Word, who is that Word? Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Nung dumating si Kristo, naintindihan ni Mary na yung kaharap niya, Word. Amen. Nung dumating yung Word, sa atin bilang mga mananampalataya, kapatid, nung dumating yung preaching, naintindihan mo na ang kaharap mo, hindi tao, it is God. Na nangungusap sa atin. Kaya ewan ko sa mga Kristiyano, I'm sorry, forgive me mga kapatid. May mga tao talaga sa dyan na nangangaral na dito, tayo ka ng tayo, ihip ka ng ihip. Anong meron? Ha? Mababait na nga lang yung elder natin eh. I'm sorry, sa mga tagapanguna dito, wala akong karapatan na sabihin to, pero napapansin ko lang po.
Every Wednesday niyo po ako nakakasama dito, pero yun talaga yung napapansin ko. Bakit? Anong meron? Word na yung kausap natin, kapatid. Word. At yung word nakikipag-usap sa atin directly. Hindi para sa iyo lang. Hindi para sa kanya lang. Yung word nakikipag-usap generally sa ating lahat. Pero may mga Kristiyanong masyadong binabagabag ang kanyang sarili sa paglilingkod sa kung anong mga bagay. Masyadong binibisi yung kanyang sarili sa mga bagay na hindi naman papakinabangan. Na araw na ng linggo, araw na ng Miyerkules, walang kaplano-planong gumayak. Bakit? Comfort and much serving. But sabi ng Panginoon, Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and cumbered about many things. Masyado kang nakapag-aalala tungkol sa maraming bagay, sabi ng Panginoon, na hindi mo naman dapat siya nalalahanin. See? Na hindi mo naman yan dapat bigyan ng pansin once nakaharap mo yung word, kapatid. Yung preach word, kaharap mo. Kapatid, ang tangi mo lang gawin is maupo at makinig ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan i-busy yung sarili mo kung ano-ano mga ginagawa mo dyan. Nagkuhukot ng buko kung ano-ano mga pinaggagawa mo dyan. At yung diwa mo wala na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kailangan mong makinig, kapatid, sapagkat ito ang buhay na nagmumula sa ating Diyos. Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Sabi ng Diyos, one thing is needful. Isang bagay lang naman ang kailangan eh. Once na dumating yung word, isang bagay lang naman ang hinihingi sa atin ng Diyos. Tama ba? Tama po ba? Walang iba yun kundi ang paglingkuran mo siya. Kapag kaharap na natin yung written word, nung si Kristo, nung kaharap niya, nung makaharap niya si Satan doon sa wilderness, ang ipinipresent sa kanya ni Satan, Word of God. Pero nung matalo niya, ma-defeat niya si Satan, ano ang pinang-defeat ng Panginoon? Ang iniharap ng Diyos? It is the Word of God. Amen. Hindi niya sinabing, Satan, mali ka. No, kundi sabi niya, it is written also. Wala akong sinabi ang Panginoon na mali ka dyan, Satan. Ako ang Diyos mo, dapat ako lang, no? Kundi sinabi ng Panginoon, nasusulat din naman. Kaya kung magtatagumpay ka, kapatid, kung gusto mo magtagumpay, at gusto mong maka-move on, maka-recover sa iyong buhay, it is written, go back to the Word! Amen. The Word. Hindi lang naman ito basta word eh. No? Ito yung Diyos mismo. In the form of the written, in the form of the book. Kaya nga darating ang araw, wala na ito. Ikukunin ito sa atin. Kaya dapat ang lahat na nakasulat dito, nasa puso natin. Tama? Kasi ito rin ang gagamitin mo. One thing is needful, and Martha had chosen that good part. Now, tingnan natin po yung kabila. John chapter 12. Ganyan din po yan. Medyo clear lang kay Juan, the beloved, yung mga bagay na sinasabi dito. 1 to 6. Sabi niya po rito, then Jesus 6 days before the Passover came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead. There they made him a supper. Okay? Pinaganda siya ng hapunan, and Martha served.
But Lazarus was one of them that sat at the table with him. Then, sabi niya rito, then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, mamahalin, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the odor of the ointment. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him, why was not this ointment sold for 300 pence and given to the poor? This is said not that he cared for the poor, but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein. Magnanakaw. Then said Jesus, let her alone. Pabayaan niyo siya mag-isa. Against the day of my burying hath she kept this. For the poor always ye have with you, but me ye have not always. So, mapapansin natin dito, sa binasa natin, ang eksena nito is yung eksena rin na binasa natin doon sa Luke. Tinanggap si Kristo doon sa bahay nila Lazarus, ni Mary, ni Martha. Ang ginawa kagad dito ni Martha, ang isip niya is, hindi naman masama maglilingkod din siya Yun nga lang, ang paglilingkod na gagawin ni Martha is, malayo doon sa iniisip na paglilingkod ni Mary. Kahit pa si Lazarus, doon din nakaupo. Sa panig ni Jesus, nakikinig doon si Lazarus. Pero itong si Martha talagang nagsaserve siya. Pero anong ginawa ni Mary? Doon kasi doon sa bandang Luke, parang ang sinabi lang doon is, nakinig lang si Mary. Pero dito hindi lang pala basta nakinig si Mary. Did you understand? Hindi lang siya basta nakinig sa paanan ni Kristo, kundi bago siya makinig doon sa sharing ng Panginoon, may ginawang paglilingkod si Mary. Na yung isang mamahaling alabaster na yon na box, na nanghinayang pinanghinayangan ni Judas dahil bakit? Alam niyang mamahalin na dapat isansalin binenta ng 300 pence. Pero itong si Mary, hindi nanghinayang. Sabi ni Prophet Branham, maaaring pinag-ipunan ni Mary ang bagay na yon. Maaaring ibinuhos ni Mary ang lahat ng kahihiyan. Tinanggap ni Mary, maipon lang yung pabango na yon. Pero hindi nang hinayang si Mary na ibuhos doon sa paanan ni Kristo. Kagaya nung eksena doon sa Luke chapter 7. Na nung inimbitahan si Kristo, nakukuha po ba natin? Inimbitahan siya sa bahay ni Simon the leper. Na magkakaroon na maging kabahagi nung salo-salong na gagawin doon. Pero anong ginawa ni Simon the leper? Hindi naman talaga siya invited doon. Kundi may gusto lang patunayan sa Simon the leper. Initsapwera nila ang Panginoon. Hindi man lang binigyan ng magandang treatment. At sabi ni Prophet Branham, nung mabalita ni Mary na nato ng Panginoong Jesucristo, nagmamasid-masid si Mary at tinitingnan niya, walang pumapansin doon sa Panginoon. At nung pinasok ni Mary, sabi ng prophet, hindi invited si Mary. Pero nung makapasok si Mary doon, antimano, parang wala siyang nakikita. Dahil bakit? May goal si Mary. Yun ay ang makalapit sa Panginoong Jesucristo. Yun yung goal ni Mary that day. At ang ginawa ni Mary, binuhusan ng ointment ang paa ng Panginoon, ng pabango. Isang mamahaling pabango ang ibinuhos sa paa. At yung buhok niya ang kanyang ginawang pamunas doon sa pabango. See that? Now, same thing, dito parang inulit-ulit ni Mary yung nangyari. Dahil bago makinig si Mary doon sa paanan ni Kristo, doon sa pangangaral o doon sa pag-share ng gospel ni Christ, gumawa muna ng paglilingkod si Mary.
Gustong-gusto ni Mary na paglingkuran ng Panginoon. At hindi nang hinayang si Mary na ibigay yung kanyang lahat na naidadago, at hindi nang hinayang si Mary doon. Na kailangan tayo mga Kristiyano, wala ka din dapat panghinayangan kapag ibinigay mo ang buhay mo kay Kristo. Na kapag ikaw naglingkod kay Kristo, wala kang dapat panghinayangan. Na kahit pamasahe na lang na natitira dyan sa bulsa mo, na sakto na lamang sana, pambawang sa school, trabaho mo. Kapatid, alam mong pupunta ka sa bahay-sambahan, hindi ka dapat nangihinayang kapag kay Christ mo gagamitin. Why? Bago ka dumating doon at makinig ng Word of God, may kailangan ka munang sakripisyo na gagawin. See? Kasi hindi si Kristo. Si Kristo, kumbaga, natutuwa siya na paglingkuran mo siya. Natutuwa ang Panginoon na ibigay mo sa Kanya yung lahat ng lakas, ng iyong lahat ng nararapat na ibigay mo sa Kanya. Kasi bakit? Yun ang gusto ng Panginoon. Ang paglingkuran natin siya. Amen. See that? Now, ibinigay ni Mary ang lahat. Kaya nung nandun na at ibinubuhos na ni Mary, andun, magkaiba ang kalagayan ng dalawa. Yung kapatid niya si Martha, naglilingkod din. Now, tingnan natin parehas mga kapatid ha. Parehas naglilingkod ang dalawa sa magkaibang paraan nga lamang. Si Martha nung maglingkod sa ibang paraan. Ang gusto ni Martha, mabuti din naman ang iniisip ni Martha. Paglilingkod din yung iniisip ni Martha. Don't get me wrong, brothers and sisters. Meron dito mga kapatid tayo na naghahanda ng pagkain, but don't get me wrong. Kailangan makita natin kung ano ang ibig ko sabihin. Dahil magkaibang kalagayan nila. Pero may bagay na nakaligtaan si Martha. Ano ang bagay na nakaligtaan ni Martha? Kasi bakit masyado siyang nababahala sa madaming bagay? Ang part na nakaligtaan ni Martha ay yung makinig kay Kristo. See that? Yun yung part na nakaligtaan ni Martha. Kaya nung si Mary maglingkod kay Kristo, kapatid, ibinigay niya ang lahat. Wala siyang pakialam kung ano ang sasabihin ng tao sa kanya. Nagaya ng nakita ni Judas, na anong klaseng pag-aaksaya yung ginagawa ng babae yan. Hindi pinalagpas na lang ni Mary ang mga bagay na yun. Why? Kasi alam ni Mary na siya ang gumagawa nun sa Panginoon, para sa Panginoon. Parehas na kalagayan pero magkaiba ng ginagawa. At may mga Kristiyano na ganyan, na akala nila na paglilingkuran na nila ang Panginoon, pero ang totoo hindi po. Kasi para mo mapaglingkuran ng Panginoon, kapatid, kinakailangan mong makinig ng salita ng Panginoon. At doon papasok yung paglilingkod. Why? Kasi doon mo siya ma-worship. Doon mo siya masasamba. Doon mo may tataas ang pangalan ng Panginoon. Doon mo siya maluluwalhati. Doon mo may tataas ang iyong mga kamay. At maaaring mapalakpak mo pa ang iyong mga kamay. Why? Kasi you heard the word of God. Amen. Alright. Kaya pareha silang naglilingkod sa Panginoon, pero magkaiba sila ng kalagayan. Kaya nung makita ni Martha si Mary na hindi siya tinutulungan, inakala ni Martha na masama, inakala ni Martha siguro na masama na yung ginawa ni Mary. Kaya ang ginawa ni Martha, inutusan ng Panginoon. Ano, baka naman pwede, sabihan yung kapatid ko na tulungan niya ako. Kasi hindi ko na alam ang gagawin ito. Marami akong ginagawa, marami akong kailangan tapusin. Madami kayo, 12 kayo. 13 kayo. Kaya sabi ng Panginoon, masyado ka nababagabag tungkol sa maraming paglilingkod. Isang bagay ang kailangan, sabi niya doon sa binasa natin.
Kaya tignan niyo po mga kapatid ha. But one thing is needful. And Mary have chosen that good part. Nung piliin ni Mary yung mabuting bagay, sabi ng Panginoon, which shall not be taken away from her. Nung piliin ni Mary na lumagay doon sa mabuting bagay, kapatid, ang Panginoon mismo nagsabi, hindi yan naalisin sa Kanya. Sa anumang paraan, hindi yan mawawaglit sa Kanya. At nung piliin natin na paglingkuran ng Diyos, yun ang mabuting bagay na pinili mo. At sabi ng Panginoon, hindi yan naalisin sa iyo. Hindi yan naalisin sa akin. Hindi yan naalisin sa kung sino man ang gustong sumampalataya sa Diyos. For I am the God, sabi ng Diyos, I change not. For He is the same yesterday, today, and forever. That, nung nangako siya mismo ang nagsabi na hindi yan naalisin kapag pinili mo ang mabuting bagay. Nung pinili mong tumayo sa panig ni Kristo, kapatid, hindi yan inalis sa'yo. Nagkaroon ka ng faith, pero hindi yan mawawala sa'yo. Kung talagang itinalaga ka dyan sa pananampalataya, kapatid, may mga pagsubok man na dadating. May mga problema man na dadating sa buhay natin. Pero kung ikaw ay pumili ng mabuting bagay para sa Panginoon, hindi yan naalisin sa iyo. Which shall not be taken away from her. Okay? Now, doon sa sinasabi ko kanina, na inimbitahan si Kristo doon sa bahay ng Parasi na ito, na sila Simon, na ketongin, okay? Huwag mo ketongin na masyado pang mataas ang tingin sa sarili. Nung inimbitahan siya doon, hindi naman talaga welcome ang Panginoon doon. Hindi naman talaga siya welcome. Sabi ng Prophet Branham, gusto lang siyang pahiyain doon. Kaya nung maobserbahan doon ni Mary yung lugar na yun, na wala man lang kumakatagpo kay Kristo, wala man lang nag-aasikaso doon sa Kanya, wala man lang nag-entertain doon sa Panginoon. Na pumasok si Mary doon. At sabi ni Simon, nung makita, nung ginawa na ni Mary yung bagay na yun, sabi ni Simon the Leper, kung naiintindihan lamang sana ng tao na ito na yung kanyang kaharap, makasalanan, hindi niya sana hayaan na lumapit sa kanyang tao niya. Diba? Amen. Pero as an all-knowing God, alam ng Diyos ang iniisip ni Simon. Amen. Kaya sabi ng Panginoon kay Simon, Simon, ano baga ang lalong dakila? Dalawa na may umuutang sa akin. Isa 500 at isa 50. Nagtapat silang parehas sa akin na wala silang kapwa pambayad. Sino ang pinatawad na malaki? Siyempre nagtayong puri si Simon. Natural ang pinatawad na malaki. Yung mas malaki ang utang. Sabi, tama. Tama ang hatol mo. Gaya din ng babaeng ito. Nanikluhod sa aking harapan. Dumating ako dito ni hindi mo ako binigyan. Ng pamunas ng aking paa, ni hindi mo man lang ako hinalikan, Simon. Ni hindi mo ako kinamayan, ni hindi mo ako in-entertain. Ni hindi mo ako trinato bilang tao, bilang Diyos. Pero itong taong ito lumapit sa akin. Siya yung nag-approach sa akin. Hindi ako ang nag-approach, kundi siya mismo ang lumapit. Ibinigay niya ang lahat ng bagay para sa kanya. At ganun pala, kapatid, kapag naintindihan mo ang salita ng Panginoon, ibibigay mo ang lahat para lang ma-please mo si Kristo. Sa pamamagitan ng for without faith, it is impossible to please God. Nagawa ni Mary ang bagay na yun dahil alam ni Mary na mayroon siyang pananampalataya kung bakit nagawa niya ang bagay na yun. Sabi nga ni Mama Nam, isa siyang sabi ko, parang, sa Tagalog ang pangit parang, prostitute. Sa Tagalog kasi ang pangit. Sabi ni Mama Nam, maaaring pinag-ipunan niya pa yan doon. Yung pabango na yan.
Maaaring ginugol talaga ni Mary doon sa bagay na yun. Pero nung patawarin ng Panginoon, see? Totoo na pinatawad siya ng Panginoon. Now, why? Kasi pinili ni Mary yung mabuting bagay. Pinili ni Mary na nung mamili si Mary, hindi alam niya, hindi mali yung pinili niya. Kasi nung piliin niya ang Panginoon, alam niyang doon may kapatawaran ng kasalanan. Alam niyang doon yung katugunan ng kanyang pangangailangan. Gaya natin sa gabing ito, nung piliin natin ang church na ito, alam natin dito tayo dudulog at dito tayo katatagpuin ng Panginoon. Yun ang magiging kasagutan natin. Yun ang magiging comfort natin. Why? We have faith on God na siya ang maggagawa ng paraan ng dandaan para sa atin. Sabi nito sa message na babasahin ko, The Unwelcome Christ. Notice, here he goes. Sabi, she comes up. Okay. She comes up. She looks in there. Tumingin-tingin siya doon. Now, she sees him over there. Nakita siya ng babaeng patutot na yon. So miserable. No? Now, she's not welcome. Siya man, hindi rin siya doon invited. Hindi siya welcome doon. They'll probably throw her out. Maaaring itapon siya palabas. Kapag nagpumilit ang babae nito, maaaring itapon siya palabas doon. But there she goes. Sabi ni Branham, elbowing her way. See? Trying to get to Jesus. Nagpumilit itong Mary, itong prostitute na ito. I'm sorry, pero yan ang talagang sinasabi ng message at ng Bible. Walang iba yan kundi si Mary. Right? So nagpumilit siya, maaaring hindi siya invited doon. Maaaring alam niya yung mga consequences na pag pumilit siya doon pumasok. Maaaring itapon siya palabas ng mga nakabantay doon. Pero anong ginawa ni Mary? Gusto niyang makalapit kay Kristo. Kaya sabi ng prophet, elbowing her way. Habang lumalapit siya at may umaharang, sinisigo niya ang lahat ng sagabal. Lumulusot si Mary doon. Lahat ng aharang sinisigo ni Mary. Why? Trying to get to Jesus. Did you do the same? Sabi ng prophet, ginawa niyo na rin ba ang bagay na yan? Would you elbow your way through critics? Maaari bang sikuin mo rin yung mga criticism diyan? Would you elbow your way today through unbelief to get to Jesus, to treat Him well? Maaari may mga nagsasabi sa iyo, maaari may umahadlang sa pananampalataya mo. Ginawa mo na rin ba ang bagay na yan, sabi ng prophet? Para lang makalapit ka doon kay Kristo, tinalikuran mo ang lahat ng kahihiyan, tinalikuran mo ang lahat ng masasamang salita na sinasabi sa iyo. Amen. Para lang para lang lumapit ka kay Kristo. Kasi bakit? You are choosing the good part. Pinipili mo yung mabuting bagay. Would you push aside everything, all the criticism, all the unbelief, elbow your way? He said, come. Said, you can come. Get through the crowd until she got him. Nakalapit siya doon. And there she stood, nakatayo. Natural, habang sinisiko ni Mary yun kung gano'ng kalayo na distansya ni Kristo doon. Marami ang sumasalubong sa kanyang mga nakabantay. Pero ang ginagawa nito ni Mary, sinisiko para lang makalusot siya doon. So, pagod, hirap ang ginawa ni Mary. Bakit? Mayroon siyang goal ang makalapit kay Kristo. Kaya napapagod si Mary. Kaya nung makalapit siya doon, sabi ng prophet, there she stood, nakatayo, weeping. She couldn't hold herself, tears running down her cheeks. She fell down at His feet. Nanikluhod sa paanan ni Kristo. The tears running down her, trying to stand up. She couldn't do it. Natural. Iyak ka ng iyak, nanghihina ka. Gusto mong tumayo pero hindi mo magawa. Nanlalambot ka sa bagay na yun. Why? Kasi tagumpay ka, nakalapit ka kay Kristo.
Tagumpay ka, nakapunta ka kay Kristo. She couldn't do it. Oh, the tears running down her cheeks. And the first thing you know, she said, I must be beside myself. Kailangan katabi ko siya. Kailangan hindi ako aalis sa tabi niya. Ano man ang gawin ng mga tao ito, knowing na maaaring itapon sa palabas. Maaaring ipagtabu yan sa palabas ng mga Pariseo na ito. Pero sabi niya, I must be beside myself. Kailangan katabi ko lang siya. Oh, sabi niya, listen brethren, I wish the Christian church would get beside themselves long enough to get saved. Amen. Kailangan daw mga Kristiyano ganyan din. Manatili ka lang sa tabi ni Jesus. Huwag kang aalis dyan para ka maligtas. See that? Sure, she broke all the rules. Who cares about the rules? No, prenect ng babae yung lahat ng mga rules. Who cares about the rules? Let's get to Christ. We don't care about the church rules. Let's get to Jesus. When I come to Him, I broke every church rule. I wept. I screamed. I was beside myself. I was by Jesus. That? Wala kang pakialam. Church rules na yan. Kasi sa denomination, marami mga ano eh. Ang sinasabi niya rito, church, yung letter C, the church. No? Denomination, di ba? May mga rules and regulations sila dyan. Pero kung gusto mong makalapit ang rules, once na member ka na dyan, dito ka na, no? Kumbaga, Katoliko sagrado ka na, kandado ka pa. Pero kapag naintindihan mo, i-break mo yung church rules. Bakit? Para lang makalapit ka kay Christ. Kahit na ikaw ay Katoliko sa mga nagdaan, you break the rules. You broke the rules. Para lang naintindihan mo na kailangan mong lumapit kay Kristo. Naintindihan mo na pipili ka ng mabuting bagay at ang pinili mo, walang iba kundi si Kristo. Hindi mo pinili yung katabi mo, hindi mo pinili kung sino ka-close mo sa church. Dahil nandito ang mga pinsan mo, nandito ang mga kaibigan mo, nandito ang mga kamag-anak mo, no? Kundi naintindihan mo na kaya ka narito dahil pinili mo yung mabuting bagay. At sabi ni Kristo, yung mabuting bagay na yun, kailanman hindi aalisin sa iyo. Nung si Mary, sabi niya, but one thing is needful. Mary had chosen that good part and was not taken away from her. Kaya kung pipili tayo ng mabuting bagay, kapatid, mabuting bagay ang manatili ka sa panig ng paglilingkod. Mabuting bagay ang manatili ka kay Kristo. Sabi ng prophet, huwag kang aalis sa tabi ni Kristo. Kung gusto mong maligtas ka. At hindi yan naaalisin sa iyo ni Kristo. What is that? The revelation. What is faith? Faith is the revelation. Yan ang hindi aalisin sa atin ni Kristo. Yung pananampalataya kung pinili mo na manindigan sa panig ni Jesus. Yan ang hindi aalisin sa iyo ng Diyos. Kaya sa gabing ito mga kapatid, alam ko na pinili mo na lumugar sa dakong ito. Pumili tayo sa buhay natin. Pumili tayo ng ikabubuti natin. Pumipili din tayo marahil ng may kasasama natin. Pero pagdating sa panig ng paglilingkod, nawa piliin natin ang panig ni Kristo. Amen. Tayo pong lahat ay tatayo. Salamat sa Diyos. Purihin ang Panginoon sa gabi nito. Hallelujah. Nais kong mawitan natin ang Diyos sa gabi nito. Amen. To God. Amen.
namin sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Sambahin ka sa gabing ito, O Diyos. Gaya ng aming pinag-usapan, Lord, choosing that good part. Panginoon, tulungan mo kami na pumili ng mabuti para sa amin. O Diyos, darating ang mga panahon na magde-decide kami, O Diyos. At sa pagdedesisyon na gagawin namin, meron kaming pagpili na gagawin, Panginoon. Nawa, Lord, matuto kami na lumagay sa iyong kalooban. Sapagkat, O Diyos, ang iyong sakdal na kalooban para sa amin, nawa ang masunod, O God. Sa pagdating namin sa pagpili, O Diyos, nawa maging katulad kami ni Maria, na pinilig niya, O Diyos, ang mabuting bagay. Kahimat na mawalan si Maria, Panginoon, ng mamahaling bagay para sa Kanya. Maaaring pinag-ipunan niya, sabi ng mahal na propeta, maaaring pinaglagakan niya, pinag-ipunan niya ng ilang gabi ang bagay na ito. But Lord, ibinigay lamang niya at binuhos, knowing na hinang-hinayang ang mga tao na nakakita. At hindi lamang po, Panginoon, isang beses ginawa ni Mary ang bagay na ito, kundi 2 beses niyang ginawa para sa iyo ang bagay na ito, O Diyos. Knowing na alam niyang magtatamo siya ng pagpapalang nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na lumagay sa bagay na yan. Alisin mo, God, ang lahat ng mga magugulong kaisipan para sa amin. Alisin mo, O Diyos. At itiniwala namin ito lahat, Panginoon, sa makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen. Amen. Babalik pa rin yung Lord dito sa gabi ito. Bawat isa sa gabi ito. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe. Nawa bawat isa ay napili natin ang ating mabuting bagay, mga kapatid. At sabi ng ating mahal na propeta, every time na dumadating si Jesus Christ, may 2 klaseng nangyayari sa kanyang pinupuntahan. Tumatanggap sa ating Panginoon, at yung isa ay nire-reject si Jesus Christ. So, ang mabuting bagay, mga kapatid, sa bawat isa sa atin ay ginanggap natin ang mabuting bagay. At hindi yan maaalis sa iyo. No? Sabi ng Bible ay ingatan mo yung ipinagkaloob ng Panginoon sa iyo. Sa English kasi keep it, minsan ibig sabihin ng keep it ay itago. Pero doon sa isang pagpapaliwanag sa Tagalog ng keep it ay ingatan. Pwede mo kasing itago isang bagay na hindi mo naingatan. Tama ba? Pero kapag ang isang bagay ay iningatan mo, lalong-lalo ng mga kapatid, yung pananampalataya, yan yung dapat na iniingatan natin. Bakit ka mo? Kasi yan ang hahanapin ng Panginoon sa kanyang pagpapalik. Hindi katalinuhan, hindi kayamanan ng sanlibutan ito ang hahanapin ng Panginoon. Sabi nga sa binasa natin, hindi tayo nababalisa o parang after tayo sa mga material things. Kasi lahat ng bagay na yan ay secondary lamang sa pananampalataya sa Panginoon. No? Kasi kapag yan ang inuna natin, may higit pa sa ating Panginoon, hindi naman yan ang magdadala sa atin sa Kingdom of God. Amen. Kundi ang magdadala sa atin sa Kingdom of God ay ang ating pananampalataya. At yun ay minsan lang kaloob o isang beses lang siya ibinigay sa atin at dapat ingatan natin yun. Kasi yun ang sabi niya doon, yun ang good part na ating pinili. Kasi kapag yun ang pinili mo, yan ang magdadala sa iyo sa kaligtasan. Salamat sa Panginoon sa gabi ito at nawa ang bawat isa may mga prayer request at walang pinadala na prayer request. So, malaki tayo manalangin sa ating Panginoon. Kasi na pinunta natin dito, tama ba? Yun ang isang magandang bagay, isang mabuting bagay ang pagpunta natin dito dahil hindi lamang sa magkita-kita kundi sa pamamagitan ng pananalangin na sama-sama tayo. So, walang prayer request, mga kapatid, ay ako may prayer request palagi. Laging napapakinggan na panalangin na lagi kong pinag-prayer request sa inyo na patuloy kami ingatan sa aking pamilya at ang Diyos ang patuloy na mag-provide ng aming mga pangailangan financially.
Dahil alam niyo naman ang panahon natin ngayon na walang kasiguraduhan. No? Dahil alam natin ang panahon ngayon ay pasama na ng pasama. Kaya piling ko sa inyo na patuloy niyo kami panalangin, katulad ng sabi ko sa inyo lagi na lagi nating lagi kayong kasama sa panalangin dito sa panalangin every night. Kasi yan ang utos ng ating mahal na Panginoon, ng propeta at Bible na tayo magpanalangin sa isa't isa. Kasi yun ang ating, yun ang pag-asa na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, no? Ang prayer na kaya magpento ng atomic bomb, ng mga bomba, sabi ng mahal na propeta, no? At kayang pamaguhin o baguhin ang kaisipan ng ating Panginoon. So, yan ang aking kailangan sa inyo mga kapatid. Ganun din ang mga outreaches ng Bahay Dalangin na patuloy nyo silang isama rin sa panalangin. Kung paano tayo iniingatan ng Panginoon dito ay ganun din ang ating mga kapatid. At patuloy din silang pag-ingatan ng Panginoon at bigyan ng sapat na kalakasan. Sa gabi nito mga kapatid tayo lulunod na tayo manalangin.
Hindi ko pa ako sa matay. Wait na natin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Yes, Lord. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great O Lord Jesus, sa gabi ito, patuloy na aming pinasasalamatan sa lahat ng bagay. Lord, nawa ang bawat isa sa amin ay nagkabit muli nagpagpapala sa iyong banal na salita. At nawa ang aming napili o God na mabuting bagay ay maingatan namin sa aming mga puso at hindi mo alisin, Lord Jesus, sa aming mga sarili, Lord Jesus. Lord, ang aming mga sarili ay patuloy mo pag-ingatan. Ang aming pananampalataya ay maingatan namin hanggang sa ikaw ay dumating, Lord Jesus. Lord, sa gabi ito, patuloy kaming nagbabalik ng kataas-taasang pagsamba at patuloy. In Jesus Christ we pray. Amen. Binabalik ko sa ating tagapag. Amen. Bless you, Brother Arvin. Bless you, Brother Jolita. Salamat sa ating Panginoon sa mga ginamit niya. Naging sa amin sa akin na pinagkaloob sa atin. Amen. Tayo po'y darako na sa ating bahagi na ating gawain. Pagbibigay na daw. Habang inawit natin sa ating giftings. Kay Brother Jared, ito po na siyang mga nasa Panginoon. Tayo, Panginoong Diyos, paala sa lahat. Panginoon, kami papasalamat o Diyos sa pribilehiyo na kamit namin sa gabi ito. Panginoon, tunay nga na ako namin ang magandang bagay na ito. We have chosen the good part, Panginoon, na ibigay sa iyo ang mga dalangin, sa iyong lukad, Panginoon. Gusto na sa iyo ang katugunan ng Diyos. Lord God, narito po kami, Panginoon. Pinapasalamatan ka, pinapuri ka, Panginoon, sa mga bagay na ito. O Diyos, sa mga ginamit niyo
sa likod ng pulpito, Panginoon, kayo po, Panginoon, bahala sa kanila, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan. O Diyos, sa mga halikom, munting halaga na ito, Panginoon, kayo po, bahala, Panginoon, at mag-bless, Panginoon. Lord God, kung lolobin niyo po, Panginoon, na hindi po kayo darating, Panginoon, tatakpuin po muli kami sa bahay sambahan, sa bahay na langit natin ito, Panginoon, upang ibigay muli sa iyong luklukan ang aming mga hinaing sa aming puso, Panginoon. Lord God, tunay nga, Panginoon, na when we are at your feet, Panginoon, all our rest is flowing. Lord God, ito po ang aming pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Kristo, na aming Diyos na ito. Amen. God bless you, brother. God bless you. Brothers and sisters, tapos sa buhating gawain. Tayo po yung magkamayan habang inawin natin. Okay lang.